At yun po yung kwento, sir, kung bakit dito daw yung kinonvert na parang taguan ng mga Hapon noon. Dahil ito yung pinaka-strategic area na kung saan makikita nila Lahat. yung east, west, north, south, kita lahat yung mga areas at napaka-strategic area para sa ganun ay makita nila yung lahat ng mga kalaban. Yun po yung kwento. Ang ganda, Doktora. Sobra. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Open na po ang registration ng Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centris. Dito po yan sa EDSA Corner, Quezon Avenue. Meron po tayong panel discussions. Marami po tayong topics from rice and corn, high-value crops and protected cultivation, fruit orchard, livestock and poultry, aquaculture, farm machineries and post-harvest, manufacturing at syempre, entrepreneurship. Ito po yung agribusiness. Meron din tayong business socials, exhibit at syempre, dinner. Avail the early bird discount, strictly no walk-in. Agribusiness Connect. Register now. Tapos mga ano lang, mga puno na wild din. Opo. Pine tree po siya. Pine tree. Ito pa yung traditional na bakod po, Opo, Doktora, no? Opo. Tsaka sanay na sanay gawin ng mga taga rito. Alam na alam nila. Yung iba po, noong pinalinis po namin itong area, dahil dati po ito, hindi po siya ganito ka-flat eh. Pinaakyat po namin dito yung backhoe po namin noon. Inayos bahagya ito, tapos yung iba naman na lupa na nandun, dinala dito. Binalik. Dahil talagang uka po yan noon na maluwang. Pinabalik po namin ibang na lupa dito. Andyan na po yung fog. Ayun na yung fog, oh. Ayan. At ito po, sir, ang iniisip po namin dyan, we will convert that na parang maging function hall, supposed to be.
yan na, iniisip na po namin na siguro aayusin na namin yung wall niya. Magiging ano na lang. Magiging function area na lang po yan. Ilalagyan na lang namin ng slab dito sa ibabaw, tapos maglalagay kami ng another layer. So, parang underground na siya. Diyan po tayo duman kanina, Pastor. Yes, sir. Nung galing tayong Yeah, Pangasinan. actually, dati po, yun po yung area po na yan, yung ano bang kulay yan? Blue ba o gray? Oh, gray. Yan po yung view deck dati ng Maliko. Ah. Yan po yung area ng view deck. Yung mga ibang mga riders, sir, na grupo sila, Dito. talagang Napunta na rin sinasadya dito. nila na, opo, tapos dito yung magiging stopover nila according to Pastor. Since si Pastor po ay rider din. Parang ornamental, oh. Para baka pwedeng pang-cut Ito kailangan foliage. siguro malinisan din at Pang flower arrangement. marokit dato niya. Maganda yung kanyang tirik ng Ano, ng mapapintas. rose. Ito, ang ganda nito. Kayo, Pastor, na Oo, tinanim namin. Tinanim na po namin yan. Later on, pag lumaki po sila, Barrier siya yung ng magsiserve na barrier po wind dito. barrier. Kasi sobrang lakas po ng hangin dito pagkakat. Kaya may mga post po na ganyan, mga poste. Kasi minsan, dito po sila nagtatayo ng mga tent, yung mga campers po. Okay Kaya rin gusto pala. nila tago. Yes, sir. Naglalagay na ng anchor, yan yung nila, yung tent nila. Tapos dito sila naglalatag. Dito na yung Ganda rin dito. ceremony natin. Dito na lang yung plant a tree. Planting. Ah, pwede rin. Planting ceremony. Oh, dito na. Okay. Yung alnos. Yan po yung alnos. Alnos. Ano Yan yung po pinatanim yung, natin dyan po dito? yung yung mga ibang shiitake. Ah. Binabahayan din ng shiitake itong maple puno tree. na to. Ay, maple tree. Buhay. Buhay. Nagpatanim po kami ng maple tree dito, sir. Buhay naman kasi malamig. Buhay naman siya. Kaso, Mansot. halos ubos yung kanyang dahon. Hopefully na Name. Hirap pa naman akong magsulat. Oo. Ayan, so saksihan po natin, no, isang makasaysayang pagkakataon na ang kasama natin ay hindi lang influential, kung hindi isang individual na may makasaysayang kwento. Kaya siya ang isa sa kauna-unahan natin, no, para sa proyekto ng ating Rio Totars Group of Companies para sa Adapt a Tree program. Kaya nandito si Sir Buddy. Actually, everybody is welcome. Ang sa amin lang, kapag ang individual na mag-a-adapt nito, may sarili ring kwento na kahawig ng Almasiga. Saksihan po natin ngayon ang tree planting, no, ng Almasiga mismo. Sir Ayan. Buddy? Opo. Kailangan ko lang. Yun, oh. Wow. Yes. First. Yes. Makasaysayan. Yan, Sir Buhay na Buddy. buhay. So, ito po, Sir Buddy ng Agribusiness. Na-tense. Yun ang marunong mag-ribbon. We are so honored. Ayan. Wow. Congratulations! Yes. Thank you, thank you. Congratulations, Sir Buddy. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. May the Lord bless the works of your hands. Yes. Ako'y na speechless. Thank you so much po sa opportunity Yeah. na isang makasaysayan Yeah. para sa Rio Totart Group at sa agribusiness. Yeah. Yes, yes. Okay. Thank you, thank you. Thank you po. Congratulations po. Ang Yan, ganda. sir, yung fog, oh. Sea of Ang ganda ng fog. fog. Yan po yung area, yung perimeter po namin. Pababa po doon. Pababa na. And some portion of this property, mayroon na rin po kami taniman dyan ng mga gulay. May sayote, sili, kamatis, yan po, yung mga kuan.
At may stingless bee. May stainless Wow. bee. Isa po sa mga puno din na napakatibay din niya. Mhm. Flexible siya na kahit during windies, Mhm. nakaka-survive dahil Napaka- nagsuswing lang siya. opo. Yan po yung sample po ng mga foxholes. Hindi po namin ginalaw ito, pero okay. ang kwento po nila, sobrang lalim daw ang mga yan noon. Kasi diyan nagkukubli yung mga sundalo, Mga hapon. mga Hapon. Tapos marami po Ito dito rin po yung eh. trench area nila. Yung trench. Yan. Trench, paikot po doon. Yan sila So itong gumagapang. pinaka-top po ng itong mountain, ito po talaga yung lahat ng mga foxholes may connection po yan na trench. Mm. Kasi pwede silang magpalitan ng pwesto. Yung mga sundalo po noon. Very historical. Historical. Gusto mo rin pati Opo. ako. Ang dami, ang sarap. Ang ganda rin dito, Pastor. Wow. Sobrang peaceful. Naririnig mo lang yung mga huni ng mga insects, ibon. Opo. Wow. Maganda rin po dito sir sa ngayon. May mga areas pa rin na may mga firefly dito sa area. Opo. May mga firefly pa rin po dito. So balance yung ecology, sabi nila, pag may firefly, Healthy pa rin yung environment. healthy pa rin yung environment. Tsaka Yung pati isang po yata lote yung namin ganito, doon. yung namumuti na ganito, ibig sabihin niya fresh yung air. Yes sir. Opo. Yan po, puro mga oak tree po mga yan. Oak tree. Oak tree, marami pong oak tree dito. Sarap, no? Parang may tamis at pakla siya ng santol. Pastor, may mga wild orchids din dito. Mayroon din sir, may mga nakikita din po kami dito. At saka may time noon na lalo na po pagka tag-ulan, may mga tumutubo po ng mga ground orchids. Ground orchids. Na-identify po yan ni Mr. Dong. ni Sir Nanding, no? Sir Nanding. Yung aming para taxonomist po, tsaka retired mutation breeder po ng DOST PNRI. Ooh. Ang galing nila. Talagang pangbabaan po ito. Oo, sir. So, hawak ka. Ito po yung isa po sa mga iglo po natin na pwedeng tulugan. Ito. Wow, malamig dyan sa gabi. Yung area naman po na yan, kung gusto pong magbanding po yung mga grupo, pwede po silang mag-ihaw-ihaw dyan. Bonfire, pwede na rin. Yan po yung bonfire area. Nakahanap na si Joel ng kanyang material for Ano po yan? Tumubo lang dito, no, Pastor? Ganda. Marami dun sa nadaanan natin kanina na Fern nakasuot. yan. Isang Parang klase fern? ng fern. Ganda. Maganda sa flower arrangement. Flower arrangement. Yes. Bouquet. Baka magandang ano yan. Pang-cut foliage. Sir Dom, Yes, sir. dito yung gagawin nating laboratory. Yung dalawang iglo. iglo na yan, kasi yan yung malalaki. The whole property may
trail na siya. Opo, sir. And these are the post lamp during night time. Ito po. So naka-on po ito, Pastor? Yes, sir. Pag gabi po, pwede po i-switch ito para sa lalong-lalo pa kung may mga Yes. guest po tayo. Riders Hill ang tawag namin dito dahil kadalasan dito po nagkukwentuhan yung mga riders. Kasi yung opening po namin, I invited 100 riders dito po. Ito. Ito na po dito. yun. Yes, sir. Nakabalik na po tayo. Ito na po, yes sir. Riders Hill. Yan. So here we are. Sir Buddy, meron kaming collection ng mga native na orchids dito. Dito po. Daan po tayo dito. Native orchid. Opo. Collections po. Yung mga nakita namin dito. Yung mga nakadikit po sa mga puno, instead na po ma-relocate pati yung mga orchid po. Sineparate na lang po namin yung mga orchid, Sir Buddy. Tapos inilipat na lang namin sa specific areas na lahat ng mga orchid areas nandyan po. Iba't ibang klaseng orchid, nobile type, dendrobium, phalaenopsis. Ito po, anong vanda. type po ito? I'm not sure kung ano siya. Ano ba? Ito, parang dancing Another lady. type of- hindi naman po, sir. Iba naman po siya. Para siyang may pseudobulbs eh. Sorry sir, hindi kita masagot Opo, sa mga ito po. orchids. Another type of orchid din po. Species din po natin lahat yan. Oh. Nakita lang po lahat dito sa property, mga orchids na yan. Yes po, yes po, Sir Buddy. Usually ito po yung mga nagiging pod niya. After flowering, may mga natural pollinators pong pumupunta. So ito po yung mga orchid pods. So kunin ko yung isa, doktora, meron naman tayo. Sige. So sa isang pod, kapag ka-mature yung orchid, fruit ng orchid, ganito po yung laman niya. So bawat pulbo, microscopic po yung seeds niyan. So isang pirasong pod, kapag mature po, tulad nito, ganito po na yung lalabas niya. So pag Seeds. dito po siya naturally nalalabas, opo, mga seeds. Sir. Seeds na po lahat yan. Opo, Sir Buddy. So most likely mga thousands or 10,000 of seeds ang mag-germinate. Pero hindi siya nag-germinate usually ng 100% or 90% pag natural siyang pumupunta sa wild. Dahil kailangan niya ng mycorrhiza or beneficial fungi para magkaroon siya para mag-activate yung kanyang embryo. Pero kapag inilagay natin siya sa laboratory, 90% to 100% mabubuhay siya or Magiging mag-germinate plant siya. lahat. Kaya sa isang ganito pa lang, after few months, hindi na namin alam kung gaano kadami yung ilalagay namin sa lab. Kaya very selective yung mga nilalagay namin sa orchid. Another type of Phalaenopsis din po siya na native din po dito sa Philippines. I'm not so sure about the species po eh. Pero yan po yung dito po na lang po namin siya inilalagay. Ayun, may bulaklak din. Tapos idinidikit-dikit na lang namin po yung mga magkakaparehong nakuha na lang din po namin, sir. Meron din pong mga ground orchids, mga nobile type orchid or yung mga nakasabit na rin sa puno or the epiphytic orchids po. So iba't ibang klase yung nakukuha namin, sir. Tapos ang ginagawa na lang po namin minsan kapag maganda yung kanyang flower na gustuhan ni doktora at pag nag-pollinate, yun po. Ayun po, sir, meron din po doon. May orchid din po doon, mga flowers. Ground orchids. Ground orchid naman po. Ayan. Ang ganda, nakita mo? Lapitan natin. At ito yung kanyang puno. Paramihin natin yan, Sir Dong. Ang ganda. Para Ganda. siyang, Maganda siya. anong tawag dito? I'm not sure if ang it's ganda? cymbidium, no? O Na parang orchid. simbidium. Yes, do. Parang- Yes, ang ganda ng kanyang flower. Simbidium siya. Ganda. Ito naman ay another Ay, magbubloom pa bulaklak lang din po. eh. Opo, pero hindi pa siya mature flower po. Nasa podding pa po siya. Magbubloom pa lang po siya ngayon. Pero yung puno niya, sobrang... Liit lang po. Sir, buddy, ito lang po siya. Yeah. Ito lang po mismo. Ayan, oh. Ito rin, oh. Magpa-flower din, oh. Ang dami niya flower. Yes po. Mapapansin niyo, Sir Buddy, Oo.
Yung mga napaglagasan ng dahon, Yun ang dun siya mag-flower. magkakaroon ng blooming ng flower niya. Oo. Parang katulad sa sanggumay. Parang po natin. sanggumay. Yes. Opo. Wow. Kaya for conservation po talaga ng mga orchid, masyado na talagang dadami to pagka nakafocus lang tayo sa orchid eh. Kahit isang particular species lang po. Just like this, isang pad lang yan ng orchid na yan, ma'am. Dami na nating may produce. So, for conservation part naman or effort pagdating sa mga orchids, we really suggest na mayroon talaga tayong laboratory, particularly sa mga native species natin. Ng orchids. Ng orchids pa lang. Sir Dom, alam mo yung ano, yung orchid na, orchid ba yun? Yung mga old trees ng mangga, nakakapit siya doon, tapos namumulaklak ng red. Orchids na namumulaklak. I'm not so familiar, Sir Buddy, sa color red eh. Marami kasing mga different species ng orchid. Saka depende rin kung saan siya talaga nag-a-adapt. Normally, puno ng old trees ng mangga. Old trees ng mangga. Yung mga century tree na mangga. So, dun siya namumunga sa pinakataas, no? Sa Sir? taas-taas. Ayun. Sa bark. Opo, sa bark sa taas. Pero branches sa taas. Usually, ganun din po eh. May mga ganung mga orchids din, Sir Buddy, pero not particularly mangga lang. Like for example, ito mong almasiga. Kung makikita nyo po, makikita nyo yung taas, may mga nakakabit ding mga orchids eh. Ito, ang ganda nito, oh. Ito, kakaiba, Ganda oh. kasi siya. No orchid. Tapos ito, oh. Kaganda. Haba. Ito, sir. Ito, namumulaklak, oh. Ano na po? Pad na po siya. Pad na, luma natapos na. Natapos na po siya. Pumutok na rin yung kanyang mga seed pods. Pero ganito po siya kadami, naturally. So kasi balak kasi namin eventually, Sir Buddy, na gawin tong magiging orchid sanctuary. Dito, itong particular na area lang na to. Basta may makuha pa kami mga orchid. Tapos tsaka namin siya in-name. And then, saan siya talaga belong? Or saan siya nanggaling? Is it native ba talaga? Or introduced? Or saan siya mas nag-a-adapt na klima? Kaya dito sa Maliko pa lang, ang dami na talagang kailangang i-conserve. At isa sa mga number 1 na endangered species na na ikakandak namin for partnership ng LGU po dito, Sir Buddy, yung Ceratocentron ficelli. Yung orchid na maliit na makikita din sa 100 pesos. So, yun yung endangered po ngayon na isa sa mga pararamihin din po namin for conservation efforts together with the LGU. Sobrang konti na yan, Sir Dom. Yes po, yes po. Kasi ang nangyayari po, it's actually yung mga poachers ngayon, let's say IPs, hindi naman nila kasalanan na kumuha ng mga orchid sa wild para ibenta sa mga sellers ng mga halaman. So, yun kasi ang ginagawa nila for terrarium or sa mga maliliit na dish garden, tapos aalagaan na lang din nila kasi napakaliit niya na orchid, ang liit din ng flower na ang tingkad-tingkad na color orange. So, habang matagal kasi siyang mag-flower, matagal din siyang, habang mas maraming kumukuha sa wild kesa nagpo-produce. Kaya this time, ang na-decide ni LGU na makipag-partner sa mga may tissue culture laboratory, tulad ni Rizati po, para tissue culture paramihan. laboratory, para maparami natin. And then, ibibigay na yon sa mga poachers para yun na yung magiging kanilang livelihood. Sila na mag-grow. Sila na mag-grow. Para grow nila yung ibebenta nila. Tapos ibebenta na rin nila. Hindi na, kumbaga, ilalagay, sila na mismo maglalagay sa wild. And at the same time, sila pa yung nag-grow at nagbabantay din sa wild. So maganda kasing partnership ang LGU pagdating sa ganyan. Lalo na sila yung may kakayanan dahil nasa kanila yung mga permits, especially pag let's say magpa-plant conservation, mag-ahat para makita yung mga conservation, and at the same time si private institution like Rizati Tissue Culture Laboratory, siya naman po yung may kakayanan sa technology para magkaroon ng conservation or magparami. So magandang partnership din po yun kasi. At yun yung gagawin natin tomorrow. Yun ang mag-hunt tayo ng plant. Gagawin natin tomorrow. Na kukuha lang ng portion of the plant para iti-tissue culture sa At least Rosate. yung, kumbaga, conservation-wise, andun pa rin yung mother plant sa Wild. wild.
kumuha ka lang ng parte para at least pag hindi nag-succeed, meron ka pang makukuha, at least hindi masasayang yung mismong wild. Kasi ilang taon na ba yung halaman doon, kinuha mo lang. Sayang. Yun po yung best way para makapag-conserve. And it's actually, naniniwala ako, through tissue culture din po yan magagawa. At pwede ka pang mag-breed. Oh yeah, opo. Like, let's say, dito po may mga flowers dito, iba't ibang klaseng species po ng orchids. Pwede tayo magkaroon ng intergeneric crosses. Ibig sabihin po ng intergeneric crosses, maglalagay tayo ng pollen ng isang orchid na iba ang itsura. Let's say, ito pong pollen na to. Tapos ililipat natin sa pollen ng malalaki or maliliit na orchid flower at ibibreed natin sila. When we say intergeneric crosses po, magkaiba ng generic. Magkaiba silang plant talaga. Yes po. Parang Dendrobium anosmum. Pwede pala yun. Vanda sandriana. Opo, pwede rin po yun. Oh, wow. And then, ganun po yung ibang ginagawa ng mga Thailand breeder, Taiwan breeders na para they can register it under their name kasi wala pa nakakagawa nun. So, possible din na magawa din natin yun dito sa atin, sa native species natin. Imagine mo, no, yung mga may mga farms na nasa bundok-bundok at may mga halaman sila doon na doon lang din nakikita. Yes po. So, pwede nilang paramihin through tissue culture at makakagawa sila ng bagong halaman. Yun yung or conservation. For conservation and for livelihood po. And livelihood kasi as well. Particularly, let's say, for example, dun lang nila nakita yung halaman na yun sa area lang nila. At yun yung totally pinaparami nila. Most likely, yung area na yun, dun sila makikilala dahil sila lang yung nagpo-focus na magparami ng ganung halaman. So, parang pumapasok ulit tayo dun sa vision ni Dr. Joy na lahat ng mga kapitbahay merong tissue culture para at least kahit papano sila may livelihood din. Tapos bibilihin na lang ng tissue culture for landscape. Nako-conserve pa natin at the same time. Open na po ang registration ng Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centris. Dito po yan sa EDSA Corner, Quezon Avenue. Meron po tayong panel discussions. Marami po tayong topics from rice and corn, high-value crops and protected cultivation, fruit orchard, livestock and poultry, aquaculture, farm machineries and post-harvest, manufacturing at syempre, entrepreneurship. Ito po yung agribusiness. Meron din tayong business socials, exhibit at syempre, dinner. Avail the early bird discount, strictly no walk-in. Agribusiness Connect. Register now. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.